na ngayon tayo sa Liechtenstein. Yung mga pumpkin na mga nasa Farmville dati. Yay! Thank you so much. Kasi syempre private, ano siya? Private residence. Nakabalik na tayo guys dito sa Sargans Station. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, pupunta tayo sa ating 33rd country. Sa sabihin nating underrated country sa Europe, the castle country, and also ang tinatawag na Little Switzerland. Ngayon, puntahan na natin ang Liechtenstein. And actually guys, pwede niyo siyang gawin via day trip dito sa Zurich HB. I mean, dito mismo sa Switzerland. So, super dali lang. And now, andito ngayon tayo sa Zurich HB. Sasakay tayo ng train going there. So, from here sa Zurich HB, guys, ito ang sasakyan yung train line. Ilalagay ko dito sa screen. So, basically, 55 minutes lang yung biyahe. Super dali lang. At ang mga ipapakita ko sa inyo na ruta and also mga sasakyan ay applicable po ang Swiss Travel Pass. So, if ever kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog natin, meron po tayong Swiss Travel Pass. So, magbibigay po ito ng unlimited rides sa bus, sa trains, sa trams, sa whole Switzerland, plus Liechtenstein. So, kumbaga, wala na po kayong kailangang bayaran. Covered na yan. Just in case, kung tanungin kayo, ipakita nyo lang yung QR code nyo. Okay, so we're here na. Sasakay po tayo papuntang Chur. Okay? Yung Chur, guys, is meron siyang stop doon sa bus stop. Okay guys, so sinigurado nating mabuti kasi parang tinitignan ko yung sasakyan natin, which is yung ICE, is hindi siya, kumbaga parang German na train siya, ganyan. So inisip ko, Switzerland, ganyan, German, ganyan, pero valid pa din pala. So nagtanong tayo dito sa information na desk and binigyan tayo ng paper. So tama lang ang ating na-research, tama lang ang nasa phone natin. So sasakay tayo sa platform 8 papunta, o yung direksyon papuntang Chur, pero bababa na agad tayo sa Sargans. Actually, yun yung next stop agad, 55 minutes. And medyo delayed siya, and 10:07 yung biyahe. Guys, dito tayo sa platform 8, gate 8. Ayan, ICE 10:07, Chur, tapos Sargans Landquart. So, dyan tayo. Kurado lang ako kasi guys, yung IC3 or parang ICE, kala ko ICE, IC3 na train are Danish intercity train. So, inisip ko, ay, Danish intercity train. So, baka maya hindi applicable. Pero applicable naman pala, at least for clarification at nalinaw natin, lahat po ng sasakyan natin ay valid ang Swiss Travel Pass. Gusto ko yung binigyan tayo ni ate ng ganito. Nakakatuwa yung mga information desk dito. And basically, kung titignan natin, yung journey duration is 1 hour and 39 minutes. Buti na lang po ay ang aga-aga natin ngayon. And actually, ito na mga trip natin na to, pwede siyang i-day tour, i-day trip, ganyan. Kahit nga half day, kayang-kaya. Kasi napakaliit lang po ng Liechtenstein. And alam nyo ba, yung Liechtenstein, 4 times larger lang siya sa Manila. So kahit sabihin natin malaki pa din yung Manila, ganyan, pero bansa kasi ito pinag-uusapan natin. So ibig sabihin, ang liit pa din niya kumpara sa mga ibang lugar na in-explore natin. And alam nyo ba, you can tour across the country. I mean, you can drive, you can make ikot kahit 30 minutes lang, ganun. Ayun na yung train! Tayo. And basically, kapag ka po nandito kayo sa train, merong first class at merong second class. But since second class lang yung na-feel natin yung Swiss Travel Pass, sa second class na tayo po. Grabe, ang ganda ng view. And guys, kitang-kita, color blue. Feeling ko nasa Liechtenstein na tayo dahil yung mga watawat dito, watawat na nila, hindi na Switzerland yung watawat. Pero hindi pa eh. Wala pa tayo dun eh. Pero ba't yung mga bahay ang watawat, hindi Switzerland? Yung watawat na ng Liechtenstein. Grabe guys, alam kong medyo matutulili na kayo sa kakasabi ko ng maganda, pero ang ganda talaga, oh. Tingnan nyo, wait. I-zoom ko. Oh my god, the landscape is literally giving
Okay guys, finally, we're here sa Sargan. So, from here, sa station na to, sasakay tayo ng bus going sa Vaduz. So, yun po yung capital city ng Liechtenstein. Let's go! And sasakay tayo sa bus 11. And meron lang 20, ang daming stops, 26 stops. Diyos ko Lord, ang dami. Sige, let's go, simulan na natin. Kung tatanungin niyo ako, Ivan, bakit kasali sa Swiss Travel Pass yung bus din sa Liechtenstein? I mean, yung papunta doon. Kasi po yung Liechtenstein, wala silang sariling network. So, kumbaga, part yung mga bus doon ng Swiss, lalagay ko dito, nakalimutan ko yung tamang term. Pero yung Swiss train network, Swiss transport network, lalagay ko here. So, yun po, kaya valid. Bale, ito yung itsura. Alam nyo, ang ganda. Kung pumunta dito, hindi ako makaget over. So, ito po ang ating titignan lang. Doon tayo sasakay sa 11. So, nakalagay dito 8 minutes bago siya dumating. 11 papuntang Feldkirch. Dito tayo sasakay. 11. Alam nyo guys, pagkasuмкay kayo dito sa bus 11, yung first stop at second stop, nasa Switzerland pa kayo. Pero, between second stop to third stop, tatawid na tayo sa Liechtenstein. Makikita natin yung hati ng Switzerland at ng bansa nila. Dito yun magaganap sa area na to. At ayan na guys, malapit na tayong tumawid sa Rhine River. Then, nasa Liechtenstein na tayo. Papakita ko sa inyo. Wait, ayan na. Ito na. Ayan yun. Okay. Ito na. Ayan na. Finally! Dito na ngayon tayo sa Liechtenstein. Welcome guys. Ganun lang kabilis. Officially guys, nasa country number 33 na tayo. Thank you guys for the support at nararating natin lahat to. Maraming salamat. And also, 73,000 subs na pala tayo. If ever kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe lang kayo para lumago tayo na lumago guys. At mag-follow kayo sa ibang social media platforms natin. Ilalagay ko yung user handle natin dito sa screen. Guys, we're here sa Vaduz Post. So, dito tayo ibababa ng train tuloy ng bus. Yung bus number 11. And, maglalakad na tayo. Dahil walkable lang po itong city na ito. Okay, so harapan pala nito is parang, I think, is this a hotel? Hos Aman? Ayan, no? So, ganito po ang ginagawa natin. Share ko lang sa inyo yung travel hack na to. Kapag kunyari may Google Maps, tantosan nyo lahat. So, ayan po, yung merong mga watawat na yan yung mga pupuntahan natin. Actually, pag zoom out yan, meron pa, oh. Okay, let's go! Sabi, ang lamig dito. Parang Switzerland lang din. And also, parang in-expect ko na din naman dahil po ang Switzerland at ang Liechtenstein ay napakalapit sa mga Alps. Punta muna tayo sa government building nila. Ito guys, kapag pupunta kayo is super konti lang ng turista. Nakikita nyo naman sa background natin, hindi siya kasing crowded ng mga ibang countries dito sa Europe. So hindi kayo mababahala na, yung gamit ko, ganyan-ganyan. Tapos feeling ko naman na-adapt nila yung kadisiplinahan at kabaitan ng mga taga-Swiss. Harapan natin guys, ito yung government building of the principality ng bansa nila. And alam nyo, andyan lahat ng offices. At kung titignan nyo guys, ang liit lang niya. Kasi ito, tignan nyo, tapos na agad dito. So parang paikot lang na. Grabe, ang liit. Ini-symbolize yan guys is yung sovereignty ng country nila. And alam nyo ba, nung nag-research tayo about dito, iniisip ko na ganyan, bakit naging country yung Liechtenstein? Yung tipong mga parang Swiss network din yung ginagamit nila. Tapos, yung tipong napakaliit nila. And, mas maliit pa sila sa mga ibang cities sa buong mundo. Pero bakit? Ang sagot dyan is because of their sovereignty. And also, ito pong bansa na to, meron siyang sariling prince, sariling constitution, at sariling laws. Tapos, aside from nire-recognize po ito ng mga iba't ibang bansa sa buong mundo, is nire-recognize din itong bansa na to ng United Nations. Tapos, ang ginagamit po na pera dito is Swiss francs. So, if ever, kung makikita nyo sa mga iba't ibang stores dito, pwede silang tumanggap ng Swiss francs. But kahit na ganun, meron silang sariling mga laws, mga taxation rules, ganyan dito. Uy, ano oras na?
Ay wait, nakita niyo pa yung QR code ng Swiss pass ko. Kasi guys, wallpaper ko. Ayan, 12 na. Pupunta tayo dyan mamaya. Sa chapel na yan. Ay, sa cathedral. Sabi, para naman walang mga katao-tao dito sa mga building. And also, wala pong airport dito ha. So kung pupunta kayo dito at ito lang talaga pinakapakay nyo dito sa Europa, kailangan nyo magpunta ng Zurich. Zurich ang pinakamalapit na airport here. Tapos kahit na Vaduz ang kanilang capital city dito, hindi yan ang pinakamalaki. Ang pinakamalaki po nila dito na city is Szczecin. Szczecin? Basta ilalagay ko dito sa screen yung spelling. Ngayon guys, dadalaw tayo. Pupunta tayo dito sa Tourist Information Center. I-explain ko sa inyo later kung bakit. Tayo ng magnet dito because para dagdag collection. Presyo ng magnet sa kanila is 6 francs. Meron 8 francs. At meron 3 francs. Kasi yung magnet nila dito ha. Muna tayo, baka meron tayong makita din sa mga ibang area. Pero meron tayong gagawin dito dahil guys, dito po sa Tourist Information Center nila, dito lang nagbubukod tangi na pwede po kayo magpatatak ng stamp nila, like yung Liechtenstein stamp sa passport nyo. But meron kasing mga instances na hindi parang magiging invalid yung passport nyo, ganyang thingy. So ngayon, ang gagawin natin, magpapatatak tayo sa passport natin, pero sa pinakaunang passport pa natin nung bata tayo, para just at least meron tayong remembrance dito sa sarili nating passport. Pero, meron kasi tayong 3 passport in total. Yung pinakabatang passport natin na hindi na natin talaga ginagamit at all at isang beses lang natin nagamit. Tapos yung passport natin previously na yung recent one, yung mga ginamit natin ng mga nakakaraang trips, at yung bago. So, ang papatatakan natin is yung pinakauna. Tingnan natin at tanungin natin kung magkano yung bayad. Do you accept card? Of course. Okay, thank you. Patatak tayo guys. Okay, so here is good? Or you want it? I want the cleaner one. No, I think this because this is my old passport. Yeah? Okay, sure. That's better. Alright. Yay! Thank you so much! Ayun guys! Since wala tayong cash, ang babayad natin is card. So ang bayad na is 3 francs. Thank you. Duncan? Right? Should, yeah. Thank you! Ayun guys! Look! Meron tayong tatak! Thank you so much! Ayan, oh, meron tayong tatak na guys. September 24, 2025. Ano yan? Liechtenstein. First tentum. Diba guys, nagkaroon na tayo ng stamp. And alam nyo, isa pa sa nagustuhan ko dito, yung part na parang binibaby sila ni Switzerland. Because, kaya kasi namin parang binibaby dahil yung defense nila, wala silang PNP, wala silang AFP. Si Switzerland take care sa kanila. Ganun, parang inaalagaan silang mabuti sa lahat. Sa pera, sa transportation, and even yung defense. Talaga bang pa-fountain nila epekto o parang nasira? Talaga bang ganun? Fountain talaga siya. Atake fountain nila. Sayang yung tubig. Alam nyo guys, nung nagre-research tayo, na-discover natin, yung parang ano to, parang please believe it or not, itong Liechtenstein, pwedeng-pwede nyong i-rent for private events and parties. Before. And nabalita siya na parang $70,000 per night ang pag-rent sa buong country. Diba? I-research naman yung part na yan. Baka mas mura yung souvenirs dito. Baka yung magnet dito hindi na 8 Swiss francs. Ang mahal kasi. You know, magkano? Walang nakalagay na price. Sa likod usually. Ay, but Switzerland? No, not that. Ito Liechtenstein. Check natin kung magkano. Dapat may price sa likod. Ay, ang mahal talaga. 8.50 Swiss francs.
Ganun siguro talaga yung presyuhan nila dito. Ay, ang mahal, 9. Ang mamahal. Grabe. Namamahalan ako, 8. Para sa isang magnet. Diba? Meron din silang pa-fountain. Ano yung only water? Tignan natin yung mga presyuhan ng pagkain dito. Oh my God, nakakita ako ng rice. Oh my God, nakakita ko ng rice. So, magkano? Ano to? Asian resto eh. Asian and local. So, 19 Swiss francs. Pero may rice, oh. Ito, pork with basil, 22 francs. Swiss francs. Ito naman chicken with basil, 19.50 Swiss francs. So, basically, nagre-range siya, guys. Wait, tit-iscan ko muna kung ano yung pinakamahal. Okay. So, ang pinakamurang presyo na nakita ko is 9 Swiss francs. At ang pinakamahal na nakita natin, guys, is 32.50 Swiss francs. So, yun ang presyo ng Asian resto here. Meron din ditong passport stamp. Pero, I'm really sure, mas official yung pinuntahan natin. Kasi ano siya eh, yun yung pinaka-tourist information center. The Vaduz Castle. Kashmir silk. 25 Swiss francs. Check tayo ng magnets. Oh my God, Philippines! Philippines! Magkano siya? Dito bibilin. Gusto ko lang makita. 8.50. Ganun talaga kamahal, no? Ganun talaga mga presyo, guys. Wala tayong choice. Bibili na natin yung ganun pagka 8.50 talaga. Ang mahal. Oh, Austria. Soon pupuntahan kita. Pag guys, napuntahan natin tong Czech Republic, Austria, and also Hungary. Asan yun? Kasi yun yung ano eh. Yun yung parang golden triangle ng Eastern and Central Europe. Grabe, ang ganda pala kapag ka-reverse angle, oh. Alam nyo guys, I realized, di ba pala tayo kumakain ngayon? Opo. So, meron ako na-research kasi dito na restaurant na nag-o-offer ng talagang traditional food nila. Parang own version nila ng mac and cheese, which is favorite natin ng cheese, kaya okay lang. So, ito siya, tignan nyo. Ayan tayo guys sa blue. Yung isa andito, nasa pinakatuktok na. So, ang pangalan is Wirtschaft Zum Lowen. So, ito siya, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, yung parang own version nila ng mac and cheese. So, masarap daw yan. Sabi sa online nung nag-research tayo. Tapos yung isa naman, andito sa area na to, which is itong Bergastos Masescha. Yun. Basta ito naman yung isa. Tingnan nyo, mas madami siyang reviews. Pero guys, ang lalayo. Ang lalayo. I think mas okay na dito tayo sumakay at magpunta sa talagang mga lahat na nasa Google, ito yung sinasabi. Sige, puntahan na muna natin, tapos mamaya na lang tayo magpalipas ng oras dito. Bago ko ito lapitan, ikaw ba ay tunay or baka mamaya kasi tao to biglang nanggugulat, biglang nagpa-prank eh. Semento siya. Yung tsura ko, akala ko yung mga nanggugulat na parang mga nasa social media. Restaurant na to guys, kung hindi kayo into the traditional food talaga, sikat din yan, yung Mizu na yan. Tignan nyo sa Google Maps. So kung gusto nyo yung Japanese food, yan po. Sikat to. This train. Pero hindi na tayo sasakay dyan guys. Wala na tayong pondo para dyan. Grabe nung malayo tayo, akala ko sira ito. Alam niyo yung parang feeling niya, parang may tubo lang na biglang naputol sa gitna, tapos biglang naglalabas ng mga tubig, ganon. Ganon na akala ko guys. Ang kinasaya din dito sa area na to, mas madami pa po yung mga registered companies and businesses dito sa Liechtenstein than the citizens. Yung citizens nila dito guys, parang 40,000 plus yung population. I mean, population pero hindi yung registered citizen. Ganon. So, mas madami pa guys yung mga kumpanya. Opo. Now, bumalik tayo dito sa information center dahil mas mura dito ng 0.50. Ano tayo bumili? Kesa naman makalimutan pa natin. Opo. 8 lang dito. Yung mga ganyan. Pero kasi, I realize, parang mas gusto ko yung ganito lang. Kaya lang, parang ang liit naman. Parang kahoy lang siya na nakaganon. Wala bang ano? Parang mas maganda pala yun nandun. Pero para kasing mas ano to, mas ramdam mo, Liechtenstein. Ito na mismo. What do you think? Ito guys, sinapili natin. So, 8
Swiss francs lang siya. And actually, gusto ko sana ganito. Asan ba? Ito sana gusto ko. Pero kasi nabili natin sa Portugal, nabili natin sa Spain, and sa France before, is ganito siya guys. Diba? I mean, yung parang hindi siya bakal looking. And may nagsabi sa atin before na imbis daw na parang magnet na lang yung bilhin, ilagay na lang sa pagkain. Guys, kasi po nangongolekta po ako ng magnet. And aside from that, ito po yung pasalubong ko sa mother ko. Tradisyon na yun natin, di ba? Nakikita nyo naman. Guys, nadaanan natin si Eichstätt, Liechtenstein. Mamaya kikwento ko sa inyo yung story niya. Punta na muna tayo dito sa St. Florence Cathedral. Naman ang bahay na to. Sipin nyo, harapan na harapan niya lahat. But I think hindi yan bahay. Baka government owned na yan. Naman guys, pumapasok dito sa church. Baka sarado. Ting bubuksan na to kasi usually ganito naman dito sa Europe, mga nakasaray pinto eh. O diba? Ayan guys. So nakalagay, silence, no animals, no food. Teka. Ito naman guys, next na pupuntahan natin ng Alte Rheinbruck. So lakad-lakad lang. Sana walang aso dito tumatakbo. Opo. Guys, so tignan nyo, nakakita tayo ng bibi na yung parang mga nasa cartoon yung drawing. Wait, nakikita nyo ba? Parang medyo malabo, I think. Zoom ko kasi. Pero ayun o. Guys, itong next na pupuntahan natin ha. Ano to, parang 1 kilometer or higit ng onte yung lalakarin ha. Sadyang gusto ko lang din talaga siya ipakita din sa inyo at gusto din nating puntahan talaga. So ano siya, border siya na bridge between Switzerland and Liechtenstein. Tapos makikita nyo dun yung name, yung ganon. Tapos gusto ko din siyang picturean. And na finally yung bridge. Wooden bridge siya guys. Nakikita nyo ba? Parang ang dilim. Ayan. Hello Rhine River! Nalapitan na kita, like super lapit. So welcome to the bike country. Oh, so bike country din pala ang tawag dito sa ano, sa Liechtenstein. So merong yung mga trail, iba't ibang trail. Grabe. Merong itong color ano, itong Gafadura Tour mountain bike. Tapos ito pa. Grabe. Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga siya maintindihan. Gusto ko lang talagang pakita sa inyo. And we're here na. Ngayon, puntahan natin yung kabila para masabi man lang natin na natawid natin itong bridge na to. I mean, from Liechtenstein to Switzerland by foot. Para magkaroon tayo ng ganong klaseng rides. Guys, tinawid ko lang yan. Hindi itong sign eh. So, asan yung sign? Grabe, isipin nyo, itong nasa ilalim natin. Kahoy na ano lang. Kahoy lang yung tinutungtungan natin. Tapos bridge. Para tuloy nanginginig yung tuhod ko. Like literally. Ayun na, nakikita ko na. Din yung amats natin guys, no? Alam nyo, kaya natin to pinuntahan kahit walang katao. Ganyan, walang turista dito. Dahil lang dito sa border na to. Dahil lang dito. Ewan ko kung naaalala nyo, sinabi ko sa inyo, nung nag-Singapore to Malaysia, Armenia to Georgia, mahilig po talaga ako sa mga ganyang klaseng thing. Diba? Ngayon nag-picture tayo. Diba guys? At least, nanginginig yung tuhod ko kasi alam niyo yung thought na alam nyo na may mga butas-butas dito. Kasi guys, ganun siya oh. So kita-kita dyan. Yung mismong Rhine River na. Ngayon naman, pupuntahan naman natin yung isang side. Dito sa side na to. Ano to? May kalabaw ba? Ay! Sorry guys, napakita ko. Ang probinsya naman pala to, may mga kalabaw na dumadaan. Tapos, gets nyo na yung ibig kong sabihin. Welcome back to Switzerland guys! We're back here. I-share ko dito yung mga picture natin. Toink! 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 Toink!
Yan. So guys, alam nyo, yung mga picture na yan is meron siyang recipe. May kulay, nakita nyo naman, nilagyan natin ng kulay kasi parang gusto ko maging vintage yung atake, parang ganong slide. And also, ang pinang-picture natin dyan is itong ating Fujifilm X-M5. Actually, pinakikita ko na to sa inyo before, ginagamit ko siya, kaya lang medyo hindi ko siya nagamit nung mga unang part ng European trip natin kasi kung ma-observe nyo, i-check dito sa Instagram account, ilalagay ko dito yung user handle natin guys. Hindi tayo nakakapag-post ng hindi 0.5. Lagi tayong 0.5 sa Spain 0.5, sa France 0.5, sa Portugal 0.5. Dito lang tayo sa Switzerland and even dyan sa Liechtenstein na kapag yung tripod kasi guys nakakatakot. Alam niyo yung kapag kunyari inilayo niyo yung camera niyo or yung mismong tripod niyo, may possibility kasi na dun sa mga countries na minention ko, Portugal, France, and even Spain, bigla guys may humablot. Pag layo nyo, biglang may hahablot ng cellphone nyo or camera, ganyan, kung naka-tripod tas solo traveler pa kayo. Yun lang naman guys, pro tip lang yun sa inyo, sa mga magbabalak dyan mag-Europe. I think ang okay na talagang bukal na puso na kaya nyong pagkatiwalaan sa pagta-tripod is Switzerland and Liechtenstein lang. Ewan ko kung ano pa sa mga ibang bansang hindi pa natin napupuntahan, pero so far, sa mga napuntahan natin previously, ito lang po yung parang meron tayong lakas ng loob mag-ganon. So yun, if ever guys, ito yung ginagamit ko. May mga nagtatanong pa rin kasi sa inyo kung ano yung ginagamit na camera. Pag camera pagka action cam, isang ginagamit natin yung Insta360 Ace Pro 2 kasi nagustuhan ko siya, meron din siyang recipe. Though bumili tayo before ng DJI Osmo Action 5 na plano ko na siyang i-sell. And if ever kung gusto nyo guys, isa-sell ko siya dito sa ating Instagram account dito sa pre-love account natin. Actually, hindi natin nagamit ng madamihan yung Osmo Action 5 na yon. Sinasabi ko lang sa inyo kasi baka mamaya may gustong bumili sa inyo. Super slightly used yon kasi ewan ko ba, after few months, bigla tayong kinontak ng Insta360. Thank you so much, Insta360. Papakita ko sa inyo sa susunod na vlog yung mismong specs niya. Hindi ko lang siya dala ngayon dito sa bag natin ngayon. So, yun. And also, ang ginagamit din natin yung camera natin na yung camera ng cellphone, which is iPhone 16 Pro Max. Yun po, sa mga nagtatanong. And meron tayong dalawang Fujifilm, pero Fujifilm, alam niyo, mas bias ko to. Mas bias ko to kumpara dun kay X-Half. Pero maganda din naman yung X-Half, pero iba talaga to. I like this one. If ever kung bibili kayo guys, ito yung maganda. XM5. Okay, so maglakad na tayo ulit pabalik. Gusto ko lang ma-fulfill tayo na nakatawid tayo. Iba din yung trip natin no? Then, kumain na tayo ng brunch natin. Kasi guys, alam nyo, ano oras na pala, hindi pa tayo kumakain. Kumain na tayo ng tinapay kanina, pero tinapay lang kasi yun, 1:35. 1:32 pala. 1:32 PM. O, diba nakikita nyo? Yung Swiss travel pass natin, naka-wallpaper sa atin para mabilis ko na lang pinapaskan sa mga nag-i-inspect. Look at the view, guys. Guys, tignan nyo, hindi tayo usually nakakakita nito, kaya ako lang pinapakita sa inyo up close. Mga pumpkin! Yung mga pumpkin ng mga nasa Farmville dati. Ilalagay ko dito yung picture. Di ba? Pwede ba tayo lumapit? Hindi ba trespassing? Hindi trespassing sa kanila. Sa kababa, lumubog tayo dito. Ganda. Lang, na-appreciate ko lang yung mga ganyang little things. Ewan ko kung malabo yung reception sa camera, but nakikita nyo to? Yan guys, yung Vaduz Castle. And alam nyo, until now, nakatira po dyan ang prince ng bansang ito. So talagang ginagamit yung castle sa kanila, hindi tulad sa Spain, na parang wala na ngayong mga nakatira, ganon. Diyan talagang ongoing pa rin ang kanilang pagtulog, pag ganon. Ang galing no, meron kaya dyang dungeon. So guys, meron tayong nahanap na alternative na bilihan ng traditional na mac and cheese dito sa city center. Doon na lang tayo. Kasi dalawang nahanap natin before is nasa bundok na part. At least nasa sentro na lang tayo, di ba? Guys, yung dalawa. So, pinag-iisipan ko pa kung dito tayo sa restaurant Engel, saka dito sa Newcastle. Ito sana maganda yung reviews, pero kasi parang mahal eh. Parang mahal siya. Dito na tayo sa cafe, restaurant Engel. Ayan, dito na lang tayo. Okay guys, so ito yung menu nila. I-pause nyo na lang para makita nyo. And actually, hindi English. But ito, titignan nyo dito. May English sa babang part, pero iba wala. Okay? Then, ayan. Ito yung main course. Classic and local. So, dyan tayo pipili. Kasi bihira lang tayo mapunta here. Pero meron din silang Asian, if gusto nyo. Ito. Ayan yung presyo na din. And may picture. Ito naman dito. Ayan. Tapos meron sila ditong... is this Peking duck? Peking soup? Tapos Peking ente?
So, ang mahal, 42.50 Swiss francs. Tapos meron din sila mga dessert. Ice cream. French fries. And mga drinks. Yan. Ang kinaganda guys dito is nakakaintindi sila ng English kasi sa mga ibang restaurants hindi, according sa mga reviews na nababasa ko sa Google. Okay, so dito nakakaintindi sila kasi karamihan din na kumakain dito Asian. At the same time, kapag check nyo, ang mga kinakain naman dito mix. May mga kumakain ng Asian food at may kumakain ng mga local food nila. Ayan na guys, dumating na yung order natin, ang Kasknopfle. Lalagay ko na lang sa baba yung pinaka-spelling. Ito guys, traditional pasta nila na parang version nila ng mac and cheese, and also meron ditong apple. Ayan, if titignan nyo, ayan yung apple sauce, and yung dish na to guys ay meron siyang crispy fried onions on top. Yan, if ever kumupunta kayo sa Liechtenstein, make sure to try this one. Itong in-order natin guys ay 23 Swiss francs. Ang mahal niya, yeah. So guys, ang sarap niya. Ang sarap niya. So, yung lasa niya parang mac and cheese lang talaga. Na parang super thick nung parang pinaka-cheese. And yung crispy onion, nagko-complement siya dun sa mismong food. Hindi siya ganoon kaalat. And hindi din siya ganoon nakakaumay. Though, ewan ko kasi simula pa lang natin. And, guys, for ano lang, para alam niyo, mahilig po ako sa cheese. So, super hilig ko sa cheese talaga. Lahat ng uri. Maasim, matamis, medyo maalat, ganyan. So, hindi ko alam kung magkakamukha tayo. Pero ako, hindi ako naano sa kanya nauumay, okay? Tapos, tingnan nyo ito ha. Nakita nyo yun? Nai-stretch siya ng onte. Tapos, may siyang apple sauce. So, pwede nyo i-dip dyan. So, yung normal na mac and cheese, pagka hindi nyo dinip sa apple sauce, normal. Pero kapag kami ganito, para siyang apple sauce, ay para siyang mac and cheese na medyo tumatamis na may lasang apple. Get nyo yun. Ganun yung lasa niya. So, kung tatamin sa akin, worth it siyang itry. And ang presyo niya, hindi ganoon ka okay for the price. Pero, kung i-rate ko siya guys, hindi naman natin to own food. So parang po, pwede siya sa akin ng 8.5 out of 10. Okay? Masarap pa din siya. Don't get me wrong. Pero, yun lang yung rating natin. Okay? Ngayon guys, para sa final boss ng ating itinerary dito sa Liechtenstein, aakyat tayo sa Vaduz Castle na kung saan doon nakatira ang prinsipe nila until now. And napakataas po, 800 meters na pataas ang inyong aakyatin. Tignan nyo, galing tayo dun sa pinakababa. Natapos na natin to. Actually, hindi na ako napag-video dun sa baba. Hindi pa tapos, meron pa. So itong part na to, hindi po ito pwede. I think sa mga masasakit ang tuhod, sa mga senior citizen na medyo hirap na maglakad. Pero at least pagka napuntahan na natin castle na yon, check lahat ang nasa listahan natin. Guys, nakakit natin yan. Meron pa. Yan guys, gano'n na tayo kataas na sa pinaka kalsada. Basically kasi yung Vaduz Castle is 120 meters above sa mismong city center. Ayan, nasa pang ilang level na tayo. Konti na lang guys, kaya natin to. Cheering for you all. So bakit nga ba naging Liechtenstein yung pangalan ng bansang to? Dahil po yan sa prestihiyosong family na galing Austria na Liechtenstein family. Like guys, super yaman nila at binili nila yung land. Kaya lang ang problema, hindi kasi directly from Holy Royal Emperor nila binili yung land. So parang merong mga lordship something na ganyan na hindi nila na-meet. Pero yung Liechtenstein family is gusto talaga nila yung ganong prestige status. Kaya binili nila yung lordship and even yung county ng Vaduz, which is ito, yung area na to. Kasi before,
super liit nito na super hirap na area, ganon. Tapos, yung family na yan guys, yung Liechtenstein family, hindi talaga sila dito nakatira. Binili nila to, pero hindi sila dito tumira, nakatira talaga sila sa Vienna. So, kumbaga, ginagamit lang nila talaga to, mostly for status. But, noong 20th century, nagsimula nang tumira dito yung prince, which is pupuntahan nga natin yung bahay niya ngayon, na napakataas. So, kumbaga, itong Liechtenstein, ito lang yung bansa sa buong mundo na binili. Kaya siya nag-e-exist ngayon. Oh, ang taas na natin. Guys, sipin nyo na akyat natin yan. Ang taas. Woo. Yan. Yan na guys. The castle. Tignan nyo guys, oh. Along the way, madadaanan tong greenery na to. Ang ganda. Simple. Payapa. Pero alam nyo ba guys, yung prinsipe dito, like yung nakatira dito, yung kanununuan niya, same bloodline, same pinaka-itaas ng bloodline nga nila, yung bumili nitong mismong bansang ito. Kaya kumbaga parang one of the few monarchs na lang na nag-e-exist na talagang sila yung may hawak since then, yung nandito sa Liechtenstein. Yun lang guys. Pag akyat nyo dito, hindi din kayo makakapasok. Kasi syempre private, ano siya? Private residence. Okay, so nakapag-picture na tayo dito sa castle. So, alam nyo, nare-realize ko. Ano kaya itsura ng loob nito, no? Kasi hindi siya open eh. Hindi tulad sa mga ibang bansa na nagbabayad na lang ng entrance, di ba? Pero kasi tignan nyo, wait. Medyo malabo for sure dahil sa inum ko. Pero kasi yung mga bintana niya parang bagong gawa eh, oh. So, ibig sabihin, medyo modern kay loob niyan. Baka pinarenovate naman na. Yeah, since nandito na tayo, pumunta lang tayo ng malapitan dito. Hindi naman tayo papasok dun sa pinakaloob. Kasi may mga tao rin eh, oh. Prinsipe, prinsipe, papasukin mo kami dyan. Hindi pa pwedeng mag-house tour? Mag-house tour lang ako, oh. Dinayo kita eh. Gusto ko lang sana mag-castle tour, house tour, room tour. Kahit room mo na lang kung hindi pwede yung castle. Damot naman ito. Ka-castle tour lang. Pinagkakait mo pa. Baka hindi niya naintindihan. Hey Prince! Can you allow me to do a castle tour? Please? Okay, if not, it's okay. Room tour only. Your room only. Ay, sumagot. Bumaba na tayo guys. Ayan na. Papatapos na talaga tong trip natin dito. Quick day trip lang. Ngayon, pabalik naman, pababa naman. Pero yung ganito kasi mas madali dahil hindi na siya paakyat. Kumbaga, konting movement na lang ang kailangan, hindi na inaakyat, tinataas-taas. Movement! Guys, kapag kami namalas ka nga naman, nakatapak ako ng ayan o, may mga random dito. Paano kasi kasalanan nila The Simpsons? Chat kasi sila ng chat. Kasalanan nyo to, Mo at AJ. Nananahimik yung mga tao, nadamay pa. Okay, ayan, dito ngayon ulit tayo sa Bagus Coast. And pupunta tayo dun sa kabila dahil dun po yung pabalik sa Switzerland. Nakabalik na tayo guys dito sa Sargans Station. So, punta ngayon tayo sa platform 2. Yun yung platform pabalik sa Zurich. But kahit na ganun yung sinabi ko sa inyo, be mindful pa din ha. Kapag nandito kayo i-check nyo, baka kasi mabago-bago. So, ito tayo. 1657 Zurich IC3 platform 2. Okay guys, so we're back here na ngayon sa ating hotel. So ayun na po yung hotel natin, opo. Hindi ko na naipakita yung dumating tayo sa Zurich. Basta Zurich HB naman agad yung diretso nung train na pinakita ko sa inyo kanina. And also, tayo po ngayon ay magpapahinga na. And super nag-enjoy tayo dahil na-unlock na natin ang 33rd country natin. Nang ganun kami day trip lang from Switzerland. And if ever kung gusto nyo po ng parang instruction, ilalagay ko dito sa video description kung paano at kung saan kayo sasakay, ganyan. From here sa Zurich, going there sa Liechtenstein. Okay? Again, maraming salamat po guys. Ako nga po pala again, si Ivan de Guzman. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa mga ibang social media accounts natin, feel free to do so dahil nagbibigay po tayo dyan ng travel updates and
aside from that, meron tayo dyang mga short form vlogs na dun lang natin ina-upload, okay? Again, maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. And yun guys, maraming salamat. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!